Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ito naman po tayo ay matagal-tagal din tayo hindi nakapagawa ng ating munting kaalaman patungkol sa safety, no? So ngayon ay hindi natin patagalan para mabilisan lang dahil marami pong nagtatanong kung paano po ba gumawa ng environmental aspect and impact. So napakahalaga po sa isang safety advocate, lalo na yung kapag nasa mataas na posisyon ka o lalo na kapag involved ka sa mga environmental task. So kailangan mo nang malaman kung at least mayroon kang idea kung paano gumawa ng environmental aspect and impact. Parang risk assessment, di ba, with regards to environmental. So ito po yung pag-usapan natin. Ano ba tong environmental aspect and impact? So, definition, when we say aspect, this is a particular part or feature of something. So, kapag sinabi natin aspect, ito yung anyo o anggulo, hindi yung magulo, anggulo or anyo or yung anggol niya. So, ito yung isang particular na bahagi o katangian ng isang bagay. So, yan yung ibig sabihin ng aspect. Okay? Impact, when we say impact, is an action of this is an action of an object coming from possibly into contact with another. Or sa Tagalog pa, ang pagkilos ng isang bagay na persahan or nakapagbigay o anyo sa isa pa, or in short, contaminate o magkaroon ng impact or contamination or persahang ugnayan sa isang bagay or dito sa isang bagay doon sa another na bagay. So ito yung sinasabi natin na impact. So let's go. So aspect and impact, environmental risk assessment about aspect and impact. So example, ganito yung ginagawa natin kung paano tayo gumawa ng risk assessment with regarding environmental aspect and impact. So number one, example lang natin, it's up to somebody, maybe marami pang mga magagaling na mas maganda yung pagkagawa nila ng environmental risk assessment and impact. So maaari nilang i-share sa atin. So ito sinishare ko lang based on my experience at ginagawa natin dito sa ina-apply natin sa project natin. So for example, so nilalagay ko first column department, second column operation, third column aspect, impact, tapos action taken. So halos magkaiba lang sa o magkapareho lang sa risk assessment, di ba? Pero magkaiba lang yung nilalagay natin na words doon sa per column. Okay, anyhow, let's continue. Sa department, for example, maintenance workshop area. So ito yung department, sa maintenance department. Okay? Ano yung operation doon? Of course, vehicle and heavy equipment. Yun yung mga operation doon. Ano yung mga ginagawa doon? Yung mga nag-change oil, nagre-repair, di ba? So ano yung aspect natin? Waste oil disposal. So yan yung aspect natin. Maaring makadispose sila or magkaroon ng mga oil disposal or oil waste doon sa ginagawa nila doon sa workshop. So yun yung aspect, yung mostly mga oil talaga ang ano doon. Mayroon din mga gasolina or diesel minsan sa pinanghugas. So pwede rin natin ilagay yan as an aspect. So pero ang pinaka-common sa workshop, ito yung mga oil talaga, ng mga change oil, mga used oil na galing sa mga equipment. So ano yung impact? Ang impact nito, water and land contamination. Maaari mo rin ilagay yung impact niyan is skin irritation or skin cancer, di ba? Kasi yun ang impact niya pag ano tawag ito? Pag pupunta or ano sa skin natin, makontaminate or magkaroon tayo ng skin disease, lalo na kung sensitive yung skin mo sa mga chemical.
So maaaring ganun. Pero most common, ang iniwasan natin yung water and land contamination. Kasi bakit? Yung mga oil, hindi natin alam kung saan natin tinatapon o saan nila itinatapon. Dapat alam natin yan. Dapat mayroon tayong waste proper disposal sa mga oil. May mga proper waste handling ang mga third party para i-recycle yan. Ano nila yan ulit, di ba? So action taken natin, we should have approved chemical waste. Mayroon silang approved chemical waste na or mga third party na nag-handling ng mga waste nila. Yun yung mga kumukuha. Yan yung mga experience natin na may collect ng mga waste natin. It's either chemical waste or yung mga itong mga oil waste natin. So third party. So yan. Number 2, again, anong department? Production area. Anong klaseng production? Ang production, ang operation nila is washing. So washing, anong doon? Mga wastewater discharge. Diba? Kung mag-washing sila, o sa mga wash area natin, mga damit man yan, or wash area natin sa mga equipment natin, mga vehicle, so gumagamit sila ng mga sabon, dishwashing detergent. So, ano yung water discharge. So, saan mapupunta yan? Kapag hindi natin nailagay o wala tayong proper tank, sewerage tank or sewer tank na puntahan doon sa mga discharge water galing sa dishwashing area. So what will happen? Pwede mag-contaminate doon sa soil or pwede yan mapunta doon sa mga animals or mga any living things na nasa lupa. At then kapag ito ay ma-contaminate sila, pupunta sila sa kahit saan at maaring mapunta sa food or sa tubig na inumin. So magkaroon ng contamination. So ano yung action taken natin? Provide wash area away from potable water or drinking water. Isa yan. Not only potable water, even the food storage area. Yung mga natin, dapat malayo yan sila. At dapat proper yung contamination, natin, kung yung lagayan or puntahan ng mga wastewater natin. Okay, yan yung example natin. Another one is boiling plant. Sa mga boiling plant, ano yung operation doon? Of course, heating. Nagbo-boiler sila, nag-heating sila doon. May mga pinapalambot sila ng mga bagay o anuman, may ini-heat sila. So ano yung aspect? Emission from boiler. Yung emission, yung mga usok or so makikreate yan ng air pollution. So isa yan sa binibigyan natin ng aspect and impact, yung air pollution. So ano ang control measure natin dyan? We should have temperature boiler by installing aquastat or thermostat control. So para makontrol yung ng emission. At mayroon naman iba nilalagyan ng tawag nito yung emission control para hindi masyado yung usok or heat sa air. Diba? So marami pang mga pwede natin i-control. Ito ay mga example natin sa paggawa ng environmental risk assessment aspect and impact. Okay, next, radioactive. Yung mga radioactive natin sa department. So operation, of course, handling of radioactive. So what will happen? Ano ang aspect na pwede mangyayari or pwede yung mga bagay na pwede So generate siya ng radioactive waste. So alam nyo ba yung mga radioactive waste ay delikado yan sa health natin. Cancer. So delikado yan. Natin, baga or anumang mayroon tayong internal organ na kapag ma-expose tayo sa radiation. So ano yung impact nito? Contamination to soil, water, and people or human. Okay? So yan ang pinaka-delikado na impact dito. Kaya mayroon tayong mga special safety officer na nakasign dyan. Yung tinatawag natin RSO, Radiation Safety Officer. Okay? So ano action taken natin? All involved persons shall be trained. Avoid any chance of radiation exposure to the people or any pollution. Okay? So nagki-create din doon yung pollution.
So yan ang tandaan natin guys. So anyhow, ito ay kunting kaalaman lamang. So yan po ang ginagawa natin kung paano natin ginawa yung aspect ang impact or environmental risk assessment with regard of aspect and impact na bawat activity or sa mga bawat department or organization na mayroon sila doon. Binibigyan natin ng risk assessment kung about environmental, ano yung aspect at ano yung impact, di ba? So ganun lang po paggawa ng environmental risk assessment aspect and impact. So I hope na malinaw kunti yung ano natin paliwanag. So kunting kaalaman lamang po. So naway marami tayong or may natutunan tayo sa ating munting kaalaman patungkol sa safety. So don't forget to subscribe po sa ating munting YouTube channel, Safety and Beyond. Pindot na rin po ang bell button, share and subscribe po para lagi kayong updated sa ating mga gagawin pang mga kaalaman, mga video natin with regards of safety. So mabuhay ang lahat ng mga safety advocate at mga safety aspirant. Salute para sa inyo. Bye-bye!